Hello everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel. And for today's video, ako nga po ay nandito po sa bahay po nila ma'am. Nagpipintura po ng kanilang pintuan guys. Ayan. So bali ilang araw na po kami dito ni Ate Nini na nagpipintura guys. At ito po ang ginagamit namin ay water-based po na kulay brown. So mamayang hapon, doon po kami sa loob ng kwarto nila. I-paint po namin yung kanilang kisame. So yung kisame po doon ay hindi PVC panel guys. So kailangan po namin yung mamaya pinturahan po ng kulay white. Yan. So masasakit na yung katawan namin natin Nini guys. Buti na lang ay ngayong medyo pahinga-pahinga kami. Kakakit sa hagdan. Mahirap po kasing umakyat sa hagdan. Kasi po ay masakit sa binti. Lalo na po nung isang araw, tsaka kahapon, ang gamit po namin ay yung bakal na hagdan at tsaka yung kahoy na hagdanan. So ginagamit po yun ng mga lalaki kasi pang lalaki pong mga hagdan yun guys. Nakaka-nervyos. Lalo na po si Ate Nini, mataas guys yung kanyang pwesto. Dahil mas mataas po yung hagdan na bakal kaysa dun sa kahoy. Kaya medyo sakit po ng mga hita namin. So, sa mga nagtataka dyan, bakit po pinapasok namin yung ganitong trabaho? Kasi po ay kailangan namin ng kailangan namin ng pambaon ng mga estudyante at syempre pang gastos. Syempre kailangan ng dagdag income. Mahirap po ang buhay. Lalo na po dito sa Coron. Grabing mahal ang bilihin guys. Sa ulam pa lang ay talagang hirap na kami guys. Yan. Kaya po tumutulong kami sa aming mga asawa para kahit paano po ay magkaroon kami ng extra na pagkakakitaan. Kahit na hirap kami. Sobrang sakit po talaga sa mga hita namin na umakyat sa hagdan, pero pinipilit po namin para po sa ekonomiya. Talagang mahirap po ang budget. Ang isang sako po ng uling dito, kung bibili ka ng uling, panggatong pa lang, 350, 370. So yun po ay hindi katulad ng sako ng uling sa Mindoro na malalaki guys. Dito po ay sako lang ng bigas. So ilang days lang po gagamitin, ubos na kaagad. Ang presyo po ng bigas dito ay sobrang mahal din, hindi po halos bumababa. Kasi po ay syempre malayo yung pinagkukunan. Ngayon lang po medyo bumababa kasi medyo ngayon anihan. So medyo mababa yung presyo. Yan. Upo muna ako guys kasi dito na ako sa mas mababa. Dito na lang may upuan akong hagdan. Hagdan na pwedeng upuan. So bali grabe po ang bilihin dito sa Coron. Parang foreigner price, sabi nga namin ang mga presyo dito guys. Kasi palibasa tourist spot. So grabe yung price ng mga bilihin. At saka tulad po sa mga gulay, buti nga po ngayon meron na nagtatanim dito. Kaya lang po halos inaano na rin po nila, pinaparehas na rin po nila yung presyo nila sa presyo na galing sa Mindoro. Kasi nakaraan po, nakausap ko yung kaibigan ko sa palengke, halos yung nag-ani ng kalamansi, pinapa-wholesale niya na ng 120. So, hindi na po siya namasahe. Hindi pala kalamansi, sili. 300 niya po ata, o 300 ba? Or 200 niya pinapapakyaw. So, medyo mataas.
Pag bumili ka nga po sa tindahan, yung 5 piso mo, isang pirasong sili lang guys. So, di ba? Magsisili ka pa ba sa sinigang mo? Wala kang tanim na sili, wag ka na lang magsili kasi lalagnatin ka talaga sa presyo pa lang ng sili. Eh, yung presyo pa guys ng isda. Mayaman sa isda ang Coron guys, pero ngayon, dumoble na po ang presyo. Dati, ang presyo ng sapsap ay 30 ang wholesale. Halimbawa, kasi po nagtinda rin ako ng isda. At ang retail noon 60 or 70. Pero ngayon guys, ang retail ay 100. Hindi ko na rin po alam kung magkano yung pakyaw nila ngayon. Magkano yung kanilang wholesale. Pero yung retail po, 100 pesos per kilo. Sobrang mahal. So, paano na lang? Kung katulad ng mga asawa namin, mahihirap lang kami. Walang stable na trabaho, kumbaga. Hindi sila nakatapos ng pag-aaral katulad namin. Kaya yung asawa, construction worker siya. Hindi ko naman guys, nilalike yung pagiging construction worker. Ibig ko pong sabihin, hindi ganun kalaki yung kita. Pera na lang po kung magano siya guys. Pakyawan. Yan. Kung pakyawan po, syempre, halimbawa, sa 50% siya sa kanyang trabaho. So, sa materialis po, 50% siya doon. Medyo okay yung kita. Pero po pag arawan, 700 a day. So, ang 700 a day, kung paparte-partihin mo, ang estudyante namin po ay 5. 2 yung college. So, baon pa lang po ng mga estudyante at pagkain namin, halos kulang na 700 pesos guys. So, kaya, kahit ganito yung hanap buhay na meron, so, go! Kasi kaya naman namin. Kaya ng katawan namin. So, dapat wag po tayong mamili ng trabaho. Kasi kung mamimili ka ng trabaho na wala ka namang tinapos or wala ka namang pinag-aralan ng tulad namin, wala ka pong mapapasukan ng magandang trabaho. Pero na lang siguro guys kung kapag abroad, kasi minsan meron namang mga sa opportunity sa abroad na hindi mo na kailangan ng pinag-aralan. Kaya lang guys, mahirap din po na malayo sa pamilya. Maraming risk or maraming mga pangit. Pero hindi ko naman po inaano kasi ang pag-abroad ay depende rin po sa tao kung kaya mo ba, at depende rin sa pamilyang iiwanan mo kung kaya rin nila at kung magiging maayos ba yung takbo. Tsaka syempre hindi naman sa kasi minsan mayroong pagkakataon na yung nag-abroad ay napapahamak. Pero, syempre, ang buhay ay hindi natin alam kung ano yung maganda na mangyayari at pangit na mangyayari. So, kaya guys, dahil hindi natin alam, nandito na lang kami nagtatrabaho na kahit na mahirap. Kung mapanood nyo po yung mga video namin nung nakaraan, umakyat kami natin dito sa matataas na hagdanan. So, kinakaya lang po namin kahit na sa totoo lang nanginig yung mga tuhod namin. Sakit yung aming mga hita. Natatakot kami na baka mahulog kami at mabalian. Pero yun nga po, talagang kinakaya namin kasi naiyak ako. Kinakaya po namin kasi kailangan ng pamilya, kailangan ng mga anak po namin. Mahirap po maging magulang. Pero, siyempre, marami namang paraan na magagawa tayo. So, doon lang tayo sa magandang paraan, guys. Kaya, baka, kasi, inaano ko guys, ma-judge kami ng iba na sabi,
panglalaki yung trabaho. Hindi naman po porque panglalaki yung trabaho, yung mga asawa namin hindi na nagtatrabaho. So, yung mga trabaho po na yun, ay kinakaya namin kasi kaya naman namin. Kumbaga, may ano naman namin, nakakayanan naman namin. Yung asawa namin, nagtatrabaho rin. So, yung amin, ay dagdag lang. Kumbaga, makatulong kami sa aming asawa para sa ikabubuti ng aming pamilya, guys. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon na yung asawa mo lang yung maghahanap buhay. So, hindi rin po kaya, guys, sustentuhan. Lalo na po kami, mahirap lang naman kami. Yun nga, sabi ko, walang tinapos yung asawa ko kahit na paano, kahit wala siyang tinapos, masipag siya. Kaya nga lang, guys, marami po yung aming anak. So, 5 yung aming anak, guys, kaya kailangan namin talagang magsumikap. Kasi syempre, di ba, yung naranasan mong hirap, ayaw mo nang iparanas sa mga anak mo, guys. Kaya gusto namin, kapag tapos po sila ng pag-aaral, yun po yung hangad namin, na maging magaan yung buhay nila sa mga susunod na araw. Kasi guys, mahirap talaga yung walang pinag-aralan dahil naranasan na namin. Kaya gusto namin, yung pamilya, yung magiging anak namin, ay mga anak namin pala may anak. Yung magiging buhay nila balang araw, hindi na po katulad ng sa amin. Kasi mahirap. Ayaw ko pong maranasan din nila na umaakit-akit pa sa hagdan na mataas para lang kumita ng pera. Pero hindi ko rin po minamaliit yung ganong bagay kasi hindi rin po kaya ng iba yun yung ginagawa namin. Siyempre, kanya-kanya naman ng tao ng kakayanan, guys. Pero, yun na nga sabi ko, kaya namin yung kinakaya dahil para sa pamilya, para sa mga anak namin. Yun talaga yung pinaka-main namin dahilan kung bakit nagtsatsaga kami na umakyat ng matataas na hagdanan. Sobrang guys, sobrang hirap po yung nandun sa taas ng hagdan. Ano na po yung nasa likod kami, hindi po namin alam kung mahuhulog kami, tas halos makadikit na kami sa dingding. So, tinagaan po namin kasi gusto namin na magkaroon pa kami ng pagkakakitaan. So, yun lang, guys. Sobrang haba ng aking daldal. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe and comment down below. At hit nyo na rin po yung notification bell para po updated po kayo every time po na may bagong akong upload. At syempre, guys, don't skip ads. Ayan, sa ads po kami kumikita. Yun lang, guys, at maraming salamat po.